Kapag pinag-uusapan ang pinakamalalaking barko sa buong mundo, hindi sapat ang salitang malaki. Ang mga barkong ito ay mistulang lumulutang sa mga syudad sa gitna ng karagatan. Mayroon silang libu-libong kwarto, dose-dosenang restaurant, water park, shopping mall, teatro, ice skating rink, zipline, at maging mga parke na puno ng totoong halaman. Ang ilan sa mga ito ka-amazing ay kayang magsakay ng mahigit 10,000 katao kapag pinagsama-sama ang mga pasahero at crew. Sa video na ito ka-amazing, ating aalamin ang pinakamalalaking cruise ship sa buong mundo. Batay ito sa kanilang GT o gross tonnage, na siyang opisyal na sukatan ng kabuuang laki ng barko. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, MSC World America. Ang ating number 10 ay ang MSC World America, isa sa pinakamoderno at pinakamalaking cruise ship na ginawa ng MSC Cruises. Opisyal itong may 215,863 GT, humigit kumulang 333 meters ang haba at halos 47 meters ang lapad. Bahagi ito ng world-class series ng MSC at idinisenyo upang pagsamahin ng European elegance at American-style entertainment. Mayroon itong mahigit kumulang 2,600 cabins at kayang magsakay ng humigit kumulang 6,700 na pasahero, bukod sa halos 2,100 crew members na nagsisilbi sa bawat biyahe. Sa loob ng barko, makikita ang napakaraming world-class attractions. Nariyan ang napakalawak na promenade na may LED ceiling, iba't ibang swimming pools, water park, luxury spa, casino, shopping district, fitness center, at dose-dose ng restaurant na naghahain ng pagkain mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa rin sa mga tampok nito ang iba't ibang family attractions at entertainment venues na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa buong pamilya. Ang MSC World America ay pangunahing naglalayag mula sa Florida patungo sa Caribbean. Dahil sa laki nito, mistulang isang floating resort ang buong barko. Sa unang tingin pa lamang ay mahirap paniwalaan na kaya nitong lumutang sa dagat. Isa ito sa pinakamodernong cruise ship ng kasalukuyang panahon at nagsisilbing simbolo ng mabilis na pag-unlad ng industriya ng cruise tourism. Number 9, Oasis of the Seas. Nasa number 9 naman ka-amazing ang Oasis of the Seas, ang barkong nagbabago sa buong industriya ng cruise ships noong una itong inilunsad. Mayroon itong 225,282 GT at habang humigit kumulang 360 meters, halos katumbas ng 3 hanggang 4 na football field na pinagdugtong-dugtong. Nang ilunsad ito noong 2009, ito ang kinikilalang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo at nagsimula ng tinawag na Oasis Class. Isa sa mga pinakataniyag na bahagi ng barkong ito ay ang Central Park, isang tunay na hardin na may libo-libong totoong halaman at puno sa gitna mismo ng barko. Bukod dito ay mayroon ding boardwalk, aqua theater, zipline, climbing walls, mini golf, surf simulator, ice skating rink, casino, theater, shopping boulevard at dose-dose ng restaurant. Kayang magsakay ng mahigit 6,700 pasahero kasama ang mahigit 2,000 crew members. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-popular na cruise ship sa buong mundo. Kahit mas malaki na ang mga sumunod na barko, nananatiling espesyal ang Oasis of the Seas dahil ito ang nagsimula ng bagong panahon ng napakalalaking floating cities na naglalayag sa iba't ibang bahagi ng Caribbean at Europe. Number 8, Allure of the Seas. Kasunod ng Oasis ay ang kakambal nitong barko na Allure of the Seas. Pareho silang may 225,282 GT, ngunit may ilang pagbabago sa interior design at entertainment facilities. Ka-amazing! May haba rin itong halos 360 meters at kayang magsakay ng humigit kumulang 6,700 passengers, bukod sa mahigit 2,300 na crew members. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Allure of the Seas ay ang malawak nitong entertainment district. May Broadway-style musical productions, aqua theater shows, ice skating performances, luxury shopping, swimming pools, jacuzzi, spa, fitness center at napakaraming specialty restaurants. Halos bawat bahagi ng barko ay may sariling tema, kaya tila naglalakad ka sa iba't ibang lungsod habang nasa dagat.
Ang barkong ito ay naging paborito ng maraming cruise enthusiasts dahil sa balanse ng luxury, family entertainment at modernong disenyo. Sa laki nito, maraming pasahero ang nagsasabi na hindi nila kayang libutin ang buong barko sa loob lamang ng isang araw dahil sa napakarami nitong facilities. Number 7, Harmony of the Seas. Ang Harmony of the Seas naman, ka-wow-amazing, ang ikapitong pinakamalaking barko sa mundo na may 226,963 GT. Nang inilunsad ito noong 2016, ito ang pinakamalaking cruise ship sa buong planeta. May haba itong mahigit 362 meters at may halos 2,700 cabins na maaaring tumanggap ng mahigit 6,600 na pasahero. Mas pinaunlad pa rito ang mga atraksyon ng Oasis Class. Mayroon itong pinakamataas na slide sa dagat noong panahon ng paglunsad nito, Ultimate Abyss, kasamang surf simulators, zipline, Central Park, boardwalk, aqua theater, casino, luxury suites at napakaraming restaurants. Kilala rin ito sa paggamit ng mas modernong teknolohiya para sa fuel efficiency at passenger comfort. Dahil sa laki nito, napakahirap paniwala ang kaya itong paandarin sa gitna ng karagatan. Isa itong halimbawa kung paano pinagsasama ng modernong engineering ang napakalaking estruktura at napakataas na antas ng kaligtasan para sa milyon-milyong turistang sumasakay taon-taon. Number 6, Symphony of the Seas. Ang Symphony of the Seas naman, ka-amazing, ay may 228,081 gross tonnage. Dahilan upang masungkit nito ang ika-6 na pwesto. May habang mahigit 361 meters at mahigit 2,700 cabins. Kayang magsakay ng humigit kumulang 6,680 na pasahero, kasama ang mahigit 2,200 na crew members. Isa ito sa pinaka-eleganteng cruise ships ng Royal Caribbean. Makikita rito ang napakaraming swimming pools, luxury suites, robot bartenders, Broadway theater, ice rink, surf simulator, zipline, children's water park at 12 dosenang fine dining restaurants. Idinisenyo rin ito upang maging komportable kahit puno ang barko. Hanggang ngayon ay kabilang pa rin ito sa pinakapaboritong cruise ship sa buong mundo dahil sa kombinasyon ng laki, karangyaan at world-class entertainment. Marami ang nagsasabing ang isang linggong bakasyon dito ay hindi pa rin sapat upang masubukan ang lahat ng pasilidad na inaalok nito. Narito na tayo sa number 5, ka-wow-amazing, Wonder of the Seas. Ang cruise ship na ito ay may napakalaking sukat na 236,857 GT. Nang inilunsad ito noong 2022, kinilala ito bilang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Bago ito nalampasan ng mga mas bagong barko ng Royal Caribbean, may haba itong humigit kumulang 362 meters, lapad na halos 64 meters, at may 18 deck na bukas para sa mga pasahero. Kayang magsakay ng barkong ito ng humigit kumulang 6,988 passengers sa full capacity. Bukod pa sa mahigit 2,300 crew members na nagtutulungan araw-araw upang matiyak ang pinakamagandang serbisyo sa bawat biyahe. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa Wonder of the Seas ay ang pagkakaroon nito ng 8 magkakaibang neighborhood kung saan bawat bahagi ng barko ay may sariling tema at kakaibang karanasan. Narito ang napakalawak na Central Park na may libo-libong totoong halaman at puno, ang boardwalk na puno ng tindahan at kainan, ang sweet neighborhood na eksklusibo para sa mga luxury guests, at ang aqua theater kung saan ginaganap ang mga world-class diving at acrobatic performances. Mayroon din itong napakalaking water park, zipline, surf simulator, climbing wall, casino, spa, fitness center, shopping mall at higit sa 40 restaurant, cafe at bars na naghahain ng iba't ibang pagkain mula sa buong mundo. Hindi lamang laki ang ipinagmamalaki ng Wonder of the Seas, kundi pati ang makabagong teknolohiya nito. Gumagamit ito ng mas efficient na fuel systems at advanced navigation technology upang maging mas ligtas at mas environment-friendly ang bawat paglalayag. Karaniwang bumabiyahe ito sa Caribbean mula sa Florida at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Para sa maraming cruise enthusiasts, ang Wonder of the Seas ay isang lumulutang na 5-star resort na halos imposibleng malibot sa loob lamang ng isang araw dahil sa dami ng atraksyon at facilities nito. Number 4,
Utopia of the Seas. Sa ika-4 na pwesto naman ka-Amazing ay isa sa pinakabagong higanteng barko ng Royal Caribbean International. Mayroon itong 236,860 GT, bahagyang mas malaki kaysa sa Wonder of the Seas. Tulad ng iba pang Oasis-class ships, umaabot ito sa halos 362 meters ang haba at mayroong 18 passenger decks. Kayang magsakayan ng barkong ito ng humigit kumulang 5,600 hanggang 7,000 passengers, depende sa occupancy. Bukod pa sa mahigit 2,300 crew members na nagsisilbi sa bawat paglalayag. Ang Utopia of the Seas ay espesyal dahil idinisenyo ito para sa short luxury cruises, lalo na ang 3 hanggang 4 na gabing biyahe sa Caribbean. Sa loob nito ay makikita ang napakaraming bagong entertainment concepts, kabilang ang pinakamalaking pool party areas ng Royal Caribbean, maraming infinity pools, high-speed water slides, ultimate abyss dry slide, surf simulators, zipline Broadway quality theater, aqua theater, ice skating rink, casino, luxury shopping district at dose-dose ng world-class restaurants. Isa rin ito sa pinaka-advanced na cruise ship pagdating sa digital technology dahil maraming serbisyo ang maaaring kontrolin gamit lamang ang mobile application ng barko. Bukod sa napakagarang disenyo, gumagamit din ang Utopia of the Seas ng liquefied natural gas o LNG, isang mas malinis na uri ng fuel kumpara sa tradisyonal na bunker fuel na ginagamit ng maraming barko noon. Isa itong malaking hakbang sa Royal Caribbean sa mas sustainable na operasyon ng kanilang mga cruise ships dahil sa kombinasyon ng laki, modernong teknolohiya at napakaraming entertainment. Mabilis itong naging isa sa mga pinakasikat na cruise ship sa buong mundo. Number 3, Legend of the Seas. Pumapasok sa ating number 3 ang napakalaking Legend of the Seas, isa sa pinakabagong miyembro ng Icon Class ng Royal Caribbean International. Mayroon itong napakalaking sukat na 250,800 gross tonnage na ginagawa itong kabilang sa pinakamalalaking cruise ship na nagawa sa kasaysayan. May habang humigit kumulang 365 meters, lapad na higit 65 meters at may 20 deck na maaaring galawan ng mga pasahero. Kapag puno, kaya nitong magsakay ng mahigit 7,600 na passengers, kasamang halos 2,350 crew members, kaya umaabot sa halos 10,000 katao ang kabuuang populasyon ng barko habang nasa dagat. Taglay ng Legend of the Seas ang lahat ng pinakabagong teknolohiya ng Icon Class. Mayroon itong napakalaking Category 6 water park na kinikilalang isa sa pinakamalaking water park sa anumang cruise ship sa buong mundo. Bukod dito ay may 7 swimming pools, 12 ng whirlpools, luxury suites, indoor entertainment arenas, surfing simulators, climbing walls, fitness centers, shopping districts, family zones, adults-only relaxation areas, at mahigit 40 restaurant, cafe at bars na naghahain ng iba't ibang international cuisine. Bagamat isa ito sa mga pinakabagong barko ng Royal Caribbean, agad na itong naging sentro ng atensyon ng industriya ng cruise tourism dahil sa laki at makabagong disenyo nito. Ang bawat sulok ng barko ay idinisenyo upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga pasahero. Mula sa mga batang naghahanap ng adventure hanggang sa mga gustong mag-relax sa isang luxury floating resort. Dahil dito, itinuturing ang Legend of the Seas bilang isa sa pinakakahangahangang cruise ship na nagawa ng tao. At narito na tayo sa number 2 ka-Amazing, Star of the Seas. Sa ikalawang pwesto naman, ang napakagarang Star of the Seas, isa ring miyembro ng makabagong Icon Class ng Royal Caribbean. Tulad ng Legend of the Seas, mayroon din itong napakalaking 250,800 GT, habang humigit kumulang 365 meters ang haba. Lapad na mahigit 65 meters at may 20 passenger decks. Kayang magsakay ng barkong ito ng humigit kumulang 5,610 na passengers sa double occupancy. Ngunit kapag puno ang lahat ng kwarto ay maaaring tumanggap ng mahigit 7,600 passengers. Bukod pa sa halos 2,350 crew members. Ibig sabihin, halos 10,000 katao ang maaaring nasa loob ng barko habang ito ay naglalayag, katumbas na ng populasyon ng isang maliit na bayan.
Isa sa mga pinakahangahangang tampok ng Star of the Seas ay ang napakalawak nitong 8 magkakaibang neighborhood kung saan bawat isa ay may sariling tema at kakaibang karanasan. Matatagpuan dito ang Category 6 Water Park, ang pinakamalaking water park sa anumang cruise ship sa mundo na may 6 na higanting water slide, wave pools at family splash zones. Narito rin ang Aquadome, isang napakalaking glass dome na nagsisilbing tahanan ng world-class diving, aerial acrobatics at fountain shows. Bukod pa rito, mayroon itong 7 swimming pools, luxury spa, casino, shopping boulevard, surfing simulator, climbing wall, jogging track, children's play areas at mahigit 40 restaurants, cafe at bars na naghahain ng iba't ibang putahe mula sa buong mundo. Hindi lamang laki ang ipinagmamalaki ng Star of the Seas, kundi pati ang makabagong teknolohiya nito. Gumagamit ito ng liquefied natural gas o LNG na mas malinis kumpara sa traditional na fuel ng mga barko. Nilagyan din ito ng advanced waste management systems, energy-efficient engines at modern navigation technology upang mas maging ligtas at mas environment-friendly ang operasyon nito. Sa bawat paglalayag nito sa Caribbean, milyon-milyong turista ang nangangarap na maranasan ang tila 5-star hotel na lumulutang sa gitna ng karagatan. Isa itong patunay kung gaano nakalayo ang narating ng modernong marine engineering. Siyempre, narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1, Icon of the Seas. Ang opisyal na pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, ang napakagandang Icon of the Seas ng Royal Caribbean International. Mayroon itong napakalaking 250,800 gross tonnage. May habang humigit kumulang 365 meters at lapad na halos 65 meters. At taas na katumbas ng mahigit 20 palapag na gusali. Nang opisyal itong inilunsad noong 2024, agad nitong nalampasan ang lahat ng naunang cruise ship sa kasaysayan. Kayang magsakay ng Icon of the Seas ng humigit kumulang 5,610 passengers sa normal occupancy. Ngunit umaabot sa mahigit 7,600 passengers kapag puno ang lahat ng cabin. Kapag isinama ang halos 2,350 na crew members, umaabot sa halos 10,000 na katao ang kabuuang populasyon ng barko. Parang isang maliit na lungsod na lumulutang sa dagat. Ang loob ng Icon of the Seas ay tunay na kahanga-hanga. Nagtataglay ito ng 8 magkakaibang neighborhood na puno ng iba't ibang atraksyon para sa lahat ng edad. Dito matatagpuan ang Category 6 Water Park, ang pinakamalaking water park sa anumang cruise ship sa buong mundo, na may 6 na matataas na water slides kabilang ang pinakamataas na drop slide sa dagat. Nariyan din ang Aquadome na may napakalaking glass dome kung saan ginaganap ang mga diving at aerial acrobatic performances. Bukod dito, mayroon itong 7 swimming pools, 9 na whirlpools, surf simulator, rock climbing wall, luxury spa, fitness center, ice arena, live theaters, shopping district, children's adventure zones, adults-only relaxation areas, at mahigit 4 na pang restaurant, cafe at bars. Ang bawat bahagi ng barko ay idinisenyo upang magbigay ng kakaibang karanasan na tila nasa isang world-class resort. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit espesyal ang Icon of the Seas ay hindi lamang ang laki nito, kundi ang teknolohiyang nasa likod nito. Isa ito sa pinaka-advanced na cruise ship na ginawa ng tao gamit ang LNG, fuel cell technology, waste heat recovery systems at modernong environmental protection equipment upang mabawasan ang epekto nito sa kalikasan. Ang pagtatayo nito ay nagkakahalaga ng mahigit $2 billion o humigit kumulang 115 billion pesos, depende sa palitan ng dolyar. Sa kasalukuyan, ito ang itinuturing na pinakamoderno, pinakamagarabo at pinakamalaking cruise ship na naglayag sa kasaysayan ng mundo. Tunay ngang ipinapakita ng Icon of the Seas kung hanggang saan na ang kayang marating ng makabagong teknolohiya at husay ng tao sa paggawa ng mga barkong mistulang lumulutang na syudad. At dahil nakarating ka sa puntong ito, ka-wow-mazing, meron akong bonus fact para sa'yo. Alam ba ninyo na isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng mga Pilipino sa pandaigdigang cruise industry ay ang pagkakahirang kay Captain Ryan James D. Martinez bilang kauna-unahang Filipino staff captain ng Norwegian Cruise Line? Naitala niyang makasaysayang tagumpay noong September 6, 2024.
Habang nakatalaga sa Norwegian Gem, ang staff captain ng ikalawang pinakamataas na opisyal sa barko at siyang pangunahing katuwang ng kapitan sa pagpapatakbo at kaligtasan ng buong sasakyan. Mas kahanga-hanga pa rito, nagsimula lamang si Captain Ryan bilang isang deckboy sa Norwegian Cruise Line noong 1998. Sa loob ng mahigit 25 years, unti-unti siyang umangat sa iba't ibang ranggo sa pamamagitan ng sipag, dedikasyon at mahusay na pamumuno, hanggang marating niya ang isa sa pinakamataas na posisyon sa isang international cruise ship. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay na marino sa buong mundo. Kaya sa susunod na makakita kayo ng napakalaking cruise ship na naglalayag sa karagatan, tandaan ninyo na may mga Pilipinong tulad ni Captain Ryan James D. Martinez na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Isa siyang inspirasyon sa libu-libong kabataang Pilipino na nangangarap maging seafarer at patunay na sa sipag, tiyaga at husay, walang imposibleng marating. At yan nga ka-amazing ang 10 pinakamalalaking barko sa buong mundo. Nagkamamanghang isipin na ang ilan sa mga barkong ito ay mas malaki pa sa maraming gusali at kayang magsakay ng halos 10,000 na katao sa iisang biyahe. Nakasakay ka na ba sa isa sa mga cruise ship na ito? O kung hindi pa, alin ang gusto mong masakyan? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.